Sa kabila ng pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda sa Leyte, hindi nagdadalawang isip si Pangulo Aquino na muling bisitahin ang ilang munisipalidad doon para paigtingin pa ang relief operations ng pamahalaan. Para sa detalye, makakasama natin mula sa Tacloban City si Joseph Parafina live. Maraming salamat, Ralph. Magandang gabi dyan sa inyo sa Metro Manila. Mula po dito sa Tacloban City, mismong pinangunahan ngayong araw na ito ng ating Pangulo ang pagdalaw sa magkalapit na bayan dito para alamin at tiyakin ang kalusugan at ang mga katayuan ng ating mga kababayan. Unang-una pong tinungo ng Pangulo ay isang bayan dito na kung tawagin dito sa Leyte ay Alang-Alang. At inalam po ng Pangulo ang mga bagay-bagay na dapat ialay at itulong para sa ating mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon po sa aking nakuhang impormasyon, ulitin ko lang, ang una pong tinungo ay ang Palo, Leyte. Should say kung saan po namahagi ng relief goods matapos niyang pulungin ang mga lokal na opisyal doon. At sa public market mismo ng bayang ito namahagi ang Pangulo ng mga relief goods, bagay na kinatuwa naman ng ating mga kababayan. Agad din tinungo ng Pangulo ang bayan ng Alang-Alang, Leyte, at matapos nakausapin din po ang mga lokal na opisyal ay pinag-utos ng Pangulo na pagkalooban lahat ng pagkait alalay para sa ating mga kababayan. Ngayong araw din po dito sa Command Center ng NDRRMC ay sinimula na po at pinag-utos naman ni Secretary Marojas na buuin na ang tinatawag nating Task Force Normalization. Ang grupong ito ng Task Force Normalization po ang tututok sa madaliang pagbangon ng Tacloban City at may iba pang mga lugar na silanta naman ng bagyong si Yolanda. Siniguro naman po ni Secretary Dinky Soliman sa PTV na madali na ngayong naipapabot lalo sa mamamayan ng mga relief goods at tolda at mga tarpaulins na makatutulong sa ating mga kababayan. Ang dahilan po, may 59 o 59 na mga trucks na ginagamit ngayon para sa distribution ng relief goods sa iba't ibang lugar ng Leyte at Samar. Ilang trucks din po ng gamot naman ang dumating kanina mula sa Brunei, Darussalam. At dahil po sa patuloy na pagdagsa ng mga trucks na tatawid mula Bicol patungo ng Allen Samar o yung galing ng Quezon o Metro Manila para umalalay sa ating mga kababayan dito, ay binuksan na po sa lalong madaling o binuksan na kagad kahapon pa ang Bulan Sorsogon Port. Sa halip na dati ginagamit lamang po yung Matnog, bukas na rin po ang Bulan Sorsogon Port. Samantala sa opisyal ng pagaganahin ang 5 ATM na machine, ATM machine mula po naman sa Land Bank at 2 po dito ang tinatawag nating mobile ATM. Kasama pa rito ang mga iba pa mga rolling store na kung saan nagmula naman sa Metro Manila. Inuulit naman ng DTI, ipinahayag nito na wala na masyadong overpricing para sa mga presyo ng mga bilihin sapagkat minomonitor nila at binabantayan pong mabuti para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan na hindi maabuso sa presyo pagdating po sa tinututukan din ng ating pamahalaan. Ralph at mga kaibigan, yan po ang pinakahuling balita natin. Bukas, ang tabayanan po ninyo at magkabang sapagkat dito po nakikita na natin ang dahan-dahanang pagbangon ng ating mga kababayan. Makikita po sa report ko bukas ang mga tindahan nagbubukas na at nararamdaman na nagbabalik na sa normal ang sinalanta ng bagyong si Yolanda. Sabi nga ng mga kababayan natin dito, dahan-dahan lang ang pagbangon, kaya namin to. Sa pangalan po ng buong pwersa ng PTV na narito sa Tacloban City, ako po ang iyong tagapagbalita, Joseph Parafina. Okay, maraming salamat, Joseph Parafina.